Magsisimula ang itatlong round ng pag-uusap ng Israel at Lebanon sa Washington sa Huwebes na nagpapakita ng positibong pag-usad tungo sa kasunduan sa kapayapaan ng Jerusalem at Beirut. Habang ang Lebanon ay naghahangad ng pagpapalawig ng tigil, putukan at ganap na pag-atras ng IDF, sinasabi ng mga opisyal ng Israel at US na ang anumang pag-atras ay maaari lamang mangyari kapag natapos na ang pagdidesarma ng Hezbollah. May dagdag na ulat si Ariel Osoran, senior correspondent sa Gitnang Silangan. Magkikita muli ang mga opisyal ng Israel at Lebanon sa Washington DC ngayong linggo. Nanggunguna sa agenda ang pagdidesarma sa Hezbollah. Walang alitan sa gobyerno ng Lebanon at Israel. Hindi inaangkin ng Israel ang lupa sa Lebanon. At sa kabuuan, sa tingin ko, malapit nang makamit ang isang kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Lebanon at Israel at dapat naman talaga. Ang problema sa pagitan ng Israel at Lebanon ay hindi ang Israel o Lebanon, kundi ang Hezbollah. Gaya ng dati, si Embahador sa Washington, Yaki El-Laiter, ang mangunghuna sa delegasyon ng Israel sa pag-uusap sa Huwebes. Unang beses pamumunuan ni dating Embahador sa US, Simon Karam, ang delegasyon ng Lebanon matapos siya makipagkita kay Pangulong Joseph Fu noong Biyernes para tumanggap ng tagubilin bago ang pag-uusap. Ngayon, makikilahok na rin ang mga working team mula sa Israel at Lebanon na nagpapakita ng mas malalim na negosasyon. Gustong Beirut na mapalawig ang tigil, putukan at dinap na pag-atras ng puwersa ng Israel mula katimugang Lebanon. Sabi ng mga pinagkukunan sa Israel, hindi pa pinag-uusapan ang pag-atras. Ayon sa mga US sources, lahat ng ibang issue tulad ng pag-atras ng IDF ay pag-uusapan lang matapos ang pagbisarma ng Hezbollah dahil gusto ng Washington ng malinaw na schedule sa proseso. Hangad naming makipag-ugnayan sa mga pamahalaan ng Lebanon at Israel bilang tagapamagitan sa negosasyon para makamit ito. Kinakailangan ang sandatahang lakas at pamahalaan ng Lebanon na hindi lang gustong, kundi kayang hamunin at tanggalan ng armas ang Hezbollah. Dahil biktima rin dito ang mga mamamayang Lebanese. Kagiliw-giliw, inilarawan ng Lebanon ang mga usapan ngayong linggo bilang unang yugto ng direktang negosasyon, hindi ikatlong yugto tulad ng tawag ng Israel. Sa kabila ng tumitinding paloob na presyon, mukhang sinusubukan ng Beirut na magbigay ng senyales ng mas malalim na pag-uusap sa Israel habang patuloy ang mga tangka ng Hezbollah na hadlangan ng negosasyon. Para sa pinakabagong balita, live tayo kay correspondent Balex Latin. Kasama natin siya mula Hilagang Israel at may mga sirenang tumuno bilang babala sa mga rocket o drone sa mga komunidad sa Hilaga nitong mga nakaraang oras. At kamakailan lang, naglabas ang IDF ng agarang babala sa mga residente ng ilang bahagi ng Lebanon na agad na lumikas. Ano na ang pinakabagong balita sa bahaging yon? Ano ang maaari mong ibalita sa amin? Ganon din sa mga babala ng paglikas, matapos ang babala ng paglikas sa tatlong magkaibang baryo sa timog ng Lebanon, ilang minuto lang ang nakalipas. May mga lokal na ulat na nagsasabing may pag-atake ang Israel sa lugar ng Nabatie sa timog ng Lebanon. Iyan ay matapos ang babala na lumikas sa lugar at umiwas sa mga gusaling ginagamit ng Hezbollah sa mga bayan at baryong ito sa timog ng Lebanon. Iyan ay siyempre dagdag pa sa iba't ibang pag-atake sa buong maghapon sa iba't ibang lugar, kabilang ang distrito ng Sidon, kaya mas Hilaga, pero hindi pa rin Bekaa Valiya at tiyak na hindi ang kabisera, Beirut. Patuloy ang Hezbollah sa pag-atake gaya na nabanggit mo, tumunog ang sirena sa Upper Galilee sa Zaraed dahil sa pagpasok ng drone at rocket attack sa lugar. Sa mga pag-atake na isinagawa ng Hezbollah sa mga komunidad sa hilaga ng Israel o sa mga outpost ng militar na naroon, wala pang naiulat na anumang nasawi o pinsala. Iyon ay ayon sa RDF, ngunit sa buong araw, nakita natin ng RDF na naglalabas ng mga pahayag tungkol sa mga pag-atake gamit ang mga drone na may pampasabog na muling isinagawa ng Hezbollah laban sa mga sundalong Israeli sa loob ng Lebanon sa timog ng Lebanon. Sa ngayon, hindi sinabi ng RDF na may nasawi o nasugatan, ngunit patuloy pa rin ginagamit ng Hezbollah ang mga taktikang nagdulot ng pagkasugat at pagkamatay ng mga sundalong Israeli nito mga nakataang linggo. At ito ang bagong taktika na kinakaharap ng militar ng Israel sa Lebanon na siyang nagpapahirap sa mga tropa doon, na nagdudulot ng maraming sugatan at tiyak na ilang bilang ng mga sundalong Israeli ang napatay rin dahil doon.
Correspondent Balek Slatin live mula Hilagang, Israel. Salamat sa update at maraming salamat. Samantala, ang mga tagubilin ng Homefront Command ay mananatiling hindi nagbabago at epektibo hanggang Miyerkules ng gabi, ika-18 ng Mayo. Yan ay sa ganap na 8 p.m. lokal na oras. Yan ang pinakahuling balita mula sa IDF, walang pagbabago sa mga tagubilin ng Homefront Command. Yakov Lapin, ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa mga nangyayari ngayon sa Hilagang Prente? Kung walang bagong tagubilin, wala pang natatanggap na impormasyon ng IDF Homefront Command tungkol sa malaking pag-atake sa Homefront, sibilyan o komunidad sa Hilagang Hangganan. Wala silang mga pagtataya na nagpapakita na kailangan nilang baguhin ang kanilang mga tagubilin. Nakikita natin na nakatuon na yon ng Hezbollah ang kanilang pag-atake sa presensya ng IDF sa Timog, Lebanon. Sinusubukan itong pagbayarin ng Israel dahil sa pagpapanatili ng muling itinatag na sona ng seguridad na ito. Para sa mga nakakaalala ng dekada 80 at 90, alam nating hindi ito ang unang beses na nagtatag ang Israel ng sona ng seguridad para ilayo ang mga mamamatay taong banta ng mga terorista mula sa mga komunidad sa Hilaga. Habang sinusubukan ng Hezbollah na pagbayarin ng IDF dahil sa kanilang presensya, dapat din nating tandaan nagpataw din ng IDF ng mabigat na kapalit sa Hezbollah sa buong digmaan. Mahigit 2,000 operatiba ng Hezbollah ang napatay at marami sa kanilang mga kakayahan, pati na ang karamihan sa kanilang lakas putok ay nawasak. Ang Hezbollah ay bumabalik sa pinagmulan nito bilang gerilyang teroristang puwersya na nawala ang kontrol sa katimugang Lebanon na dati may isang estado sa loob ng estado roon. Gayunpaman, alam pa rin nila kung paano magsagawa ng biglaang atake, patagong pamamaril at paggamit ng mga IED. Ngayon, dala na nila ang banta ng drone na may pampasabog na galing sa labanan ng Ukraine at Russia. At ang IDF ay nakikipag-unahan na ngayon sa oras para makahanap ng mga operasyonal na solusyon sa seryosong problemang ito. Dito kasi humahanto ang mga pangyayari sa Lebanon. Habang nangyayari ito, Yaki, sa Washington, may ikatlong round ng pag-uusap ang Israel at Lebanon, pero nananatili pa rin ang banta mula sa Hezbollah. Benita, sana masabi kong may negosasyon kung walang digmaan at may digmaan kung walang negosasyon. Pero limitado tayo sa paraan ng pagsasagawa ng digmaan dahil sa mga Amerikano. Naglagay sila ng mahihigpit na limitasyon dahil gusto nilang mag-focus sa issue ng Iran. Ayaw nilang magkaroon ng pagkalat ng gulo sa Lebanon. Minsan makikita natin ang mga operasyon ng Israel sa Beirut tulad ng noong nakaraang linggo. Pero sa prinsipyo, limitado ang Israel sa kanilang mga operasyon sa Lebanon at ito ay nadudulot ng malaking hadlang sa pagsasagawa ng digmaan. Sa huli, kakailanganin nating harapin ang mga Amerikano tungkol sa isyung ito dahil hindi ito pwedeng magtagal. 30 segundo huling salita, Owen Ultiman. Sa ngayon, sa pananaw ng Israel, kailangan pa ng progreso sa mga pag-uusap. Nakita natin ang matapang na unang hakbang ng mga Lebanese sa unang pagpupulong. Magandang sinyales na tuloy pa rin ang ikatlong round ng pag-uusap kahit tapos na ang operasyon sa Dacha. Pero kailangan pa nating makita ang susunod na hakbang mula sa mga Lebanese. At naunawaan ng lahat na hindi nila kayang tanggalin ang mga armas ng Hezbollah. Pero kahit papaano ay may galaw, Benita. At kahit papaano ay paluwagin ang pangpapatupad ng nakakatakot na batas laban sa boycott na umiiral sa Lebanon.